ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon ang karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan, sa buhay at kalakasan, at sa pribilehiyo na paggising natin sa umaga ay muli nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Welcome to our program, at ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay muli po tayong magsama-sama, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kailangan ng ating mga buhay, anuman ang ating sitwasyon. Ikaw man ay nasa pagpapala, kailangan mo ang salita ng Diyos. Ikaw man ay nasa pagsubok, suliranin, karamdaman, mas higit mong kailangan ang salita ng Diyos. Kung kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, ibukas lamang po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, at bigyan natin ng pagkakataon ang pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang banal na salita na ating ipapahayag sa programang ito ngayong umaga. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. At sa bawat pamilya na ngayon ay bukas ang radyo, samantalang bukas din ang ating mga puso, nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, pagpalain po ng Diyos ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang tatlong congregation na ating pinangangasiwaan, sa tulong ng Panginoon, pagpalain po kayo, mga kapatid. Ang ating mga kapatiran dyan sa
ating congregation ng United Pentecostal Church, Magsaysay, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation sa Iquirino, Bulan. I-bless po tayong lahat ng ating pong Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga kapatid, maaring yan ay prayer request, testimonies, or any concern na may kinalaman sa inyong spiritual na buhay. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ang ating mga schedule ng gawain, mga kapatid, ngayong araw ng Biyernes, magkakahiwa-hiwalay po yung ating mga schedule ng gawain. Mamaya dyan po sa Kasim and Diaz family, ang ating pong Bible study alas 9 ng umaga ngayong araw ng Biyernes. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, o alas 4 ng hapon, mga kapatid, dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, sa Labini family. Pagpalain po ng Panginoon ang ating Bible study dyan. At marami pang mga schedule na magkakahiwalay mamayang hapon, na yan ay gagampanan ng ating mga Bible study teacher and cell group leaders. At ang ating mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po natin, mga kapatid. Nagsisimula po yan ng Sabado hanggang Linggo. 3 batch po yan na pwede niyong pagpilian. Depende sa inyo pong available time at depende sa kung saan po kayo malapit sa mga babanggitin nating mga lugar, mga kapatid. Ang ating pagsamba dyan sa ating congregation sa UPC Magsaysay ay araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga. So, bukas po yan, mga kapatid. At dito naman po sa Iquirino UPC Church, ang ating pagsamba ay Sabado, alas 8 ng umaga. Magkasunuran lang yan, mga kapatid. At palipat-lipat lang po ang inyong lingkod. After preaching sa Magsaysay, ay lipat ng Iquirino. Paglinggo naman po, mga kapatid, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios, Bulan, alas 7 ng umaga. So, purihin ang Panginoon. At Sabado pala ng hapon, inililipat natin ang Bible study from Friday, ginagawa na nating Saturday. Bukas dyan po sa bagong open natin na gawain sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan po ay Coastal Barangay ng Bulan, South. Yan po ang ating mga schedule, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Last Sunday, after ng ating revival service, ay meron pong 4 na nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory sa lahat ng mga biyaya at pagtatagumpay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanyang banal na gawain. To God be the glory. At patuloy po ang ating mga programa sa evangelism, mga kapatid. Lahat ng mga Bible study teachers, binabati po natin. And also advance happy birthday po kay Sister Salve Kasim. Ayan, dyan po sa Barangay Managanaga. At mamaya may Bible study po tayo dyan sa kanilang tahanan, alas 9 ng umaga. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ating pong batiin saglit ang ating mga viewers online. Salamat po sa Diyos sa kanyang pagkilos, mga kapatid. Yung mga listeners natin sa radio ay patuloy na napagpapala. Napapakinggan po tayo ngayon sa New Gen FM
100.7 sa buong bulan at maging sa probinsya ng Sorsogon, mga kapatid. Napapakinggan po ngayong umaga ang ating programa. Good morning kay Brother Tofi Mendoza, Sister Cristita Bugayong. Good morning, Pastor Joel Tinoco. Thank you for watching and thank you for inviting your members to watch our Facebook Live program. Brother Marvin Santos, good morning. Brother JP Flores, Sister Mayet Domingo, good morning. And Sister Jane Ioy and Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. Sister Angelita Liguro, good morning. Thank you for watching. Sister Amiliana Sulayaw, good morning. Brother Ronald Hipolito Galang, Brother Gary, at maging ang Newgen FM page ay nakamonitor din po sa atin. Salamat po sa partnership ng UPC Bulan at ang Newgen FM 100.7 upang patuloy po na ipalaganap ang salita ng Diyos dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At nais nating batiin si Sir Edwin Hernale, ang General Manager po ng Newgen FM. Sister Angelita Castillo, good morning. Sister GM Ulitan, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, good morning. Sister Siren Segovia, thank you for watching. Diyan po sa Caloocan City. At ganun din po, mga kapatid, Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And together with your congregation, mga kapatid. Sister Elena Morata Burabo, dyan po sa Bagong Silang, and the whole family. Good morning po sa inyong lahat. Sister Divine Ispela Guyal, good morning. Sister Esther Alida, Sister Maricho Albao sa Masbate. Brother Reuben Gordola, dyan po sa Santa Remedios. Sister April Santos, good morning. Ending Kumahig, ayan, thank you for watching. Si Mama Eden Nabua sa Rosario, Cavite, good morning. Si Grace Abalahin, thank you for watching. Brother John Viray, good morning. At maging si Ma'am Mian Diaz Sulit, ayan, naandun sila ngayon watching from Isabela Rojas sa Northeastern Luzon District. Ayan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at si Pastor Jimmy Sulit. Pagpalain po ng Diyos ang inyong ministry at ang leadership sa Home Mission Department. Maging aking pamangkin, Pastor Jomar Gulyoso, dyan po sa Pampanga. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo mag-asawa at ang inyong buong family at ang ministry. Sister Laura Gumban, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon together with your family in Barangay Lahong, Bulan. Sister Annie Rigor, thank you for watching. Sister Nida Orlanes sa Cebu. Ayan, galing po kami dyan sa Cebu last week sa ginanap na Evangelism Summit dyan po sa Cebu City. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sir Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Si Brother Vicente Rhea Peñafiel, thank you for watching. Sister Christy De Suyo, si Sister Jean Tecon, good morning. Brother Ferdinand Mendez, Sister Aida Ramos, Sister Mila Dumalayas, Brother Imboy Briobo, thank you for watching. Ito po ay OFW na lagi pong nakasubaybay sa atin. At ang inyong family dyan po sa Taisan, Legazpi City, ang Briobo family. At maging si Brother Julio Guelas sa Saudi Arabia. Pagpalain ka, kapatid. At we're hoping na
makauwi ka at makasama ka namin muli sa gawain ng Panginoon. Si Sister Elma Santiago, Brother Felix Musa, sa Saudi din po ito. Brother Felix Musa, good morning. Sister Virgie Flores, thank you for watching. Sister Lita Sultan, Sister Rebecca Montemor sa Laguna, si Sir Ray Galo Sr. sa Makati, Sister Jenny V. Balisakan, good morning. Ang mga balisakan po ay dyan sa Huban at dyan po sa Laguna. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si J.M. Sabdo Masbalay, good morning. Watching from Pasig City. Bong Espirito, watching from UPC Bikutan, good morning. Rose Bordeos, good morning. Sister Helen Ditera, maging Sister Arlene Padilla, Brother Leo de Vico Nedja. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon, buong family dyan po sa A. Bonifacio. Sister Gloria Trinidad, Brother Michael Bistar, good morning. Watching from Burias, Masbate. Brother Ismael Sahulga, Sister Dalia Barreto Pidlawan. Ayan. Thank you for watching. Paki-share na lang po ang ating pong episode ngayong umaga sa ating pong mga kaibigan sa Facebook at mga mahal sa buhay upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. At humabol si Ma'am Ann Bueson dyan po sa Biton, Magallanes. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kung may mga hindi man po ako nababanggit, baka hindi nag-a-appear yung inyong pangalan or account sa ating pong comment section. Gayunpaman, mga kapatid, ay salamat po sa Diyos. Alam ng Panginoon ang inyong kagalakan sa pagsubaybay sa programang ito. Please share our episode to your friends, mga kapatid. Maging kasangkapan tayo ng Panginoon upang ang salita ng Diyos ay maipalaganap po natin at marami pa po ang maabot ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So by this time, mga kapatid, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin sa Diyos ang patnubay sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Despite sa kung anuman ang nararanasan ng aming mga kababayan, nananatili ang kabutihan mo at katapatan sa pag-ibig mo sa amin. Panginoon, dalisayin mo po at linisin ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At dinudulog namin, Panginoon, sa panalangin ito, ang ilan sa aming mga kakilala, kaibigan, taga-subaybay, na may mga pinagdadaan ng karamdaman, Panginoon. We pray for complete healing sa sakit sa puso at diabetes ng aming pong kapatid na si Brother Lawrence Casas, na kung saan kahapon ay aking dinalaw. Panginoon, dalangin po namin, ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare miracle and healing sa aming kapatid na si Brother Lawrence Casas sa kanyang diabetes na may komplikasyon sa puso at ganoon din sa paglabo ng kanyang paningin. Igawad mo po sa kanya ang ibayong pananampalataya, Panginoon, upang ang iyong pagkilos ay hindi mahadlangan sa kanyang buhay.
And we pray, God, for miracle na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Ganon din ang aming kaibigan na si Mr. Angel Balmoha na mayroon pong cancer na nilalabanan sa kanyang physical na katawan. We pray, God, for your miracle, for the complete healing, Panginoon. Gawin mong effective ang mga treatment na ginagawa ng doktor sa kanyang karamdaman, Panginoon. And we pray, God, for your anointing. Igawad mo po sa kanya ang iyong mapaghimala at mapagpagaling na kamay. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay kanyang maranasan. We pray for Mr. Angel Balmoha sa kanyang cancer, Panginoon. Paghimalaan mo po, Diyos. Igawad mo po sa kanya ang kagalingan at ang panalangin ito ay iyo pong lingapin at maranasan niya saan man siya naroon ngayon. Igawad mo sa kanya ang iyong katugunan. I declare it, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Be healed right now sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ganon din ang nanay ni Brother Erwin Abuhela, si Nanay Teresa Abuhela, na mayroon ding cancer ayon sa na ipaabot sa amin na prayer request. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan habang siya ay nasa Erusin Hospital. In the name of Jesus Christ, igawad mo sa kanya ang milagro at kagalingan, and we believe that nothing is impossible with you. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, igawad mo sa kanya ang kalakasan, kagalingan, at bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala ka at makasama naming maglingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at lahat na may mga taglay ngayon na karamdaman, ipagkaloob mo po ang kagalingan, complete healing kay Brother Adam Murata, complete recovery from operation, Panginoon. Igawad mo po sa kanya. In the name of Jesus Christ. At lahat ng mga kapatiran, kaibigan, kakilala, viewers, and listeners na may mga karamdamang taglay ngayong umaga, ipagkaloob mo po sa kanila ang katugunan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At magligtas ka ng maraming mga taga-subaybay po namin. Lalo na't ngayon, pasama ng pasama ang aming paligid, Panginoon. Ang aming bansa ay nababalot ng mga kontrobersya, corruption issue. Panginoon, we pray, God, na ang kapayapaan mo ang patuloy na paghariin sa aming bansa, na ang aming mga leaders politically ay udyukan mo po sila, Panginoon, ng tunay na paglilingkod at hindi unahin ang kanilang sariling interes, kundi bagkos ang uunahin ay ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Salamat po, Diyos. We pray for the peace of our nation. And we pray for wisdom, guidance, and anointing for our political leaders in our town, in our province, and in our country. In the name of Jesus Christ, we declare, God, the power of your name na siyang maghari sa aming pong bansa. Ang kapayapaan ay iyo pong ipagkaloob. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at kaluwalhatian. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. And by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Maganda po ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Alam nyo, sa dami ng mga problema ngayon sa ating buhay, bukod sa may problema tayo sa ating bansa, sa ating lipunan, sa political leadership,
meron tayong mga problema. Aside from that, meron tayong mga personal na mga kabigatan at pasan-pasan. May mga pampamilyang problema, mga kapatid. Ngunit alam nyo po, mga kababayan, sa lahat ng ito ay meron pong nais ituro ang ating Panginoon. So, ang pag-aralan po natin ngayon ay pinamagatang the good side of affliction. Ang mabuting bagay, mga kapatid. Good side. Kasi meron pong bad side yung mga problema. Pero ang pag-aaralan natin ngayon, yung good side ng mga suliranin. Maybe some of our viewers and listeners are experiencing problems, sickness, difficulties in life. Ang una kasi nating nakikita kapag may mga problema tayo, sakit, karamdaman, kagipitan, ang una nating nakikita ay yung negative side. Ngayon po ay tatalakayin ko po sa inyo yung positive side, yung good side ng mga affliction, mga kapatid, and suffering na ating pong nararanasan. Maaring sabihin ng iba, anong mabuti doon, Pastor? Meron bang good side? Meron bang positive side yung mga problema? Kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, meron. Kadalasan, mga kapatid, kung mag-a-agree kayo sa akin, karamihan sa mga importanteng aral na natutunan natin sa buhay na ito ay natutunan natin hindi sa panahon ng pagpapala, kundi sa panahon ng mga kapighatian ng buhay. Di ko alam kung mag-a-agree kayo. Kung agree kayo, mag-comment kayo dyan sa comment section, mga kapatid. Karamihan sa mga tinuturing mong gintong aral sa iyong pagkatao, sa iyong buhay, ay natutunan mo yan hindi sa panahon ng komportableng sitwasyon, kundi sa panahon ng mga suffering, sa panahon ng mga affliction ng buhay, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng mga awit, Psalms 119. Kilala po ba natin si Haring David? Alam nyo, mga kapatid, si Haring David, karamihan sa taon ng buhay niya ay mga kapighatian. Pero ano po ang kanyang statement na mababasa natin dito po sa kanyang sulat in the book of Psalms chapter 119 verse 72. Ang sabi po dyan, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan. Yan po, mga kapatid, sabi ni David, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. You see, mga kapatid, yung statement ni David, ano ba ang naging buhay ni David? Although siya po ay naging hari, pero bago ang kanyang pagtatagumpay, ang dami niyang challenges na hinarap. Nung siya ay nagpapastol ng mga hayop sa kagubatan, ang kinakaharap niya mga challenges ay mga leon, mga lobong mapanila,
na kapag inaatake ang kanyang mga alagang tupa ay kanyang ipinagtatanggol at pinapatay niya ang leon. Alam niyo mga kapatid, bibihira ang taong magkakalakas ng loob na lumaban sa leon. Pero si David mga kapatid, hinarap niya yung ganong kahirap na challenge ng kanyang buhay. Kaya nga, nung hinahamon ni Goliath ang Israel, ginawang reference ni David yung kanyang battle against lion. Mga kapatid, yung kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga leon at sa mga oso at lobong mapanila. Ginamit niyang reference, mga kapatid, yung kanyang pinagdaanan upang paghugutan niya ng lakas ng loob na kung na-overcome niya yung mga past challenges sa kanyang buhay, ay kaya niya ring i-overcome yung present challenge ni Goliath sa bansang Israel. So mga kapatid, makikita natin na nagpapatibay sa loob ni David, nagpapatatag ng loob yung mga pagsubok, yung mga kapighatian, yung mga suffering na ating nararanasan kapag tama ang ating pagtingin sa mga nangyayari sa ating buhay. May ginto dyan, may gintong aral sa bawat mahirap na karanasan ng buhay na ito. Purihin ang Panginoon. Sabi ni David, mabuti sa akin na ako'y napighati. Na-appreciate niya yung mga pinagdaanan niya. Kadalasan kasi tayo, kapag nakaranas ng hirap, karamdaman, mas madali tayong mag-complain, mas madali tayong magreklamo. Ang iba, malakas pa ang loob na tanungin ang Panginoon. Panginoon, bakit sa dami ng tao, bakit ako pa? Mga kapatid, yan yung iwasan nating gawin. Instead, natanungin natin ang Diyos kung bakit ikaw pa, bakit ako pa sa dami ng tao. Ang dapat nating itanong sa Panginoon, Panginoon, ano po ang aral na tinuturo nyo sa akin kung bakit nyo pinahintulot ang mga pangyayaring ito. Halimbawa, ikaw ay nakaranas ng suffering, kadalamhatian, suliranin, karamdaman. Instead of asking God, bakit ikaw? Bakit hindi na lang ang iba? Mga kapatid, may mga ganong attitude ang tao. The fact na yan ay binigay sa iyo ng Diyos, may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Hindi yan binigay sa iba, kasi para sa iyo yan. At dahil yan ay para sa iyo, harapin mo na may tamang pananaw at pananampalataya. Dahil kung may itinuturo ang Diyos sa mga ipinapahintulot niyang pangyayari sa buhay natin, kailangan natin doon matutunan yung aral. Kasi sayang naman kung nagsuffer ka na mismo pa yung itinuturo ng Diyos na aral kung bakit niya yan pinahintulutan mangyari. Halimbawa, ikaw ay nagkasakit. Hindi naman yan pinahintulot ng Diyos nang wala lang, parang pinagtitripan ka ng Panginoon. Hindi ganon ang Panginoon. Mga kapatid, hindi sa Kanya uso yung trip-trip lang, na binigyan ka ng malubhang karamdaman, tapos sasabihin ng Panginoon, wala lang, trip ko lang. Hindi ganon ang Panginoon, mga kapatid. Once na mayroon siyang ipinahintulot na sitwasyon sa buhay mo, lagi siyang may purpose. Alamin natin kung ano ang palatuntunan ng Panginoon. Ano ba ang kanyang layunin? Bakit niya pinahintulot ang isang mahirap na pangyayari sa iyong buhay, mga kapatid? At huwag nating isipin na tayo ay inaapi ng Diyos.
Hindi po ang Diyos ng aapi. Kapag may pinapahintulot siyang mga suliranin sa buhay natin, meron siyang tinuturo na lesson na hindi mo matututunan sa pagpapala. Sa pagsubok lang at problema mo maa-appreciate na sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang Panginoon. Minsan, ang layunin ng Diyos sa mga karamdaman ay tinatawag Kanya para kilalanin mo siya. Not according to your religious belief. Mga kapatid, mayroong mga tao na pinahintulutan ng Diyos magkasakit upang ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili at maglingkod yung taong iyon sa Panginoon hindi sa paraan ng kanyang natutunan sa relihiyon, kundi sa pamamagitan ng personal na relasyon sa Panginoon. Kasi marami tayong mga maling paniniwala religiously. Akala natin kapag may relihiyon na tayo, kilala na natin ang Diyos. No. Hindi natin makikilala ang Diyos na tunay sa pamamagitan lang ng pagkakaroon ng relihiyon. Kailangan makilala natin ang Panginoon through our relationship, personal, sa Panginoon. So mga kapatid, ang palatuntunan ng Panginoon ay mahalaga. Ang kanyang kautusan ay lalong mabuti kaysa libong ginto at pilak. Kasi ngayon mga kapatid, ang hirap akayin yung mga taong sagana sa pilak at ginto. Kaya may mga pagkakataon na yayanigin ka ng Panginoon, mga kapatid, upang ma-realize mo na hindi sapat ang salapi na mayroon ka. Hindi sapat ang yaman ng mundo na mayroon ka. Sapagat ang sabi ng Panginoon, without me, you are nothing. Your influence, your riches, gold and silver, walang magagawa yan without God. Mga kapatid, ang nais kasi ng Panginoon, paglingkuran natin siya ayon sa gusto niya. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi akala natin kapag may relihiyon na tayo, naglilingkod na tayo sa Panginoon. No. Sa katunayan, maraming mga turo sa relihiyong nakamulatan natin na salungat sa sinasabi ng Biblia. Kung ang akala natin pag may relihiyon na tayo, naglilingkod na tayo sa Diyos, magkakamali tayo mga kapatid. God wants to reveal Himself to you. Hindi sa paraan ng pagrelihiyon, kundi sa paraan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Makikilala natin ang Panginoon. Marami ako nakakausap, ayaw umatin sa Bible study, ang dinadahilan kasi may relihiyon na daw siya. You see mga kapatid, iniisip niya na dahil may relihiyon na siya, hindi niya na kailangan ng Bible study. Hindi niya na kailangan ang Word of God because may relihiyon na siya. May tinuturo sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, nawa ay makilala natin ang Diyos, hindi sa paraan ng relihiyon, kundi sa paraan ng relationship sa Diyos. Na nagbasa ka ng salita, nakinig ka sa Bible study, naunawaan mo, mga kapatid. Ang pagiging palasimba ay hindi nangangahulugan na kilala na ng tao ang Panginoon. Pwede tayong labas-pasok sa simbahan, pwede ngang may tungkulin ka sa simbahan, pero hindi mo kilala ang Diyos. Posible ba yon, Pastor? Yes, posible yon. Marami akong kakilala. Aktibo sa simbahan, may tungkulin sa simbahan, pero hindi nila kilala ang Diyos. Mga kapatid, kailangan makilala natin kung ilan at kung sino
ang tunay na Diyos. Kapag hindi mo yan nasasagot ng diretsa, ilan ang Diyos at sino ang pangalan ng Diyos. Kahit panatiko ka sa relihiyon, I tell you, hindi mo kilala ang Diyos. Yung dalawang tanong lang na yan, ilan ang Diyos at ano ang pangalan ng Diyos? Yung dalawang simpleng tanong na yan, pag hindi mo yan mabigyan ng sagot, ng klaro sa puso mo, sa isip mo, no offense mga kapatid, sa mga relihiyoso, kahit gaano ka karelihiyoso, pag hindi mo alam kung ilan ang Diyos at sino ang pangalan ng Diyos, hindi title, pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang Diyos. May relihiyon ka, pero hindi mo kilala ang Diyos. Mga kapatid, sasabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni David, sa pamamagitan ng kapighatian, affliction, natutunan ni David ang mga palatuntunan ng Panginoon. So ano po ang sinasabi sa aklat ng Romans chapter 8 in verse 28 mga kapatid? Ganito po ang sinasabi ng Biblia, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ayan. All things work together for good to them that love God. Meron pa tayong maling kaisipan, na dapat mabago. Akala natin kapag mabuti tayong tao, ay sapat na yun para maligtas tayo. Gumawa ka ng mabuti, tumulong sa kapwa, huwag man lamang sa kapwa. Akala natin, ligtas na yun. Mga kapatid, ibang usapan po yung pakikipagkapwa. Hindi masama tumulong sa kapwa, hindi masama maging mabait na kapitbahay, maging mabait na anak, maging mabait na magulang. Lahat ng yan tama, pero hindi yan ang sukatan pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Akala natin kapag nagpakain tayo sa mahihirap, ligtas na tayo sa araw ng paghuhukom. Hindi po mga kapatid. Pansinin natin ang Efeso 2:8, ang kaligtasan natin ay biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kasi kadalasan, ang kasalanan nitong mga taong mababait ay self-righteousness. Ang hirap nga imbitahan sa Bible study yung mga mababait. Kasi wala naman silang naiisip na babaguhin pa sa kanila. Kasi mabait naman ako, pastor. Katatapos ko nga lang magpakain sa mga dukha. Katatapos ko lang gumawa ng charity. So bakit ako magbabago? Ano ang babaguhin ko? Ang babaguhin sa atin ay yung kaisipan na pwede tayong maligtas sa paggawa lang ng mabuti. Ang kaligtasan po natin ay biyaya lamang ng Panginoon. Not according to your good works or charitable works, but according to the will of God. Lahat tayo makasalanan. Ang problema kapag dati ka ng mabait, nahihirapan ka mag-isip, pastor, ano ang aking kasalanan? Ano ang aking pagsisisihan? Kasi sabi sa Bible, para mapatawad ka, kailangan mo magsisi sa kasalanan. Kung dati ka ng mabait, mahihirapan ka mag-isip. Ano ang babaguhin ko? Ano ang pagsisisihan ko? Kaya karamihan sa mga mababait na tao, ang kasalanan nila sa Diyos ay
self-righteousness. At yung self-righteous na tao cannot enter into the kingdom of God. Hindi po ibig sabihin na itigil natin ang pagiging matulungin at mabuting tao. Ituloy-tuloy mo yan. Pero sa usapin ng kaligtasan, hiwalay ang kabaitang makatao sa pagsunod sa salita ng Diyos. Spiritual kasi ang pinag-uusapan pagdating sa Word of God na may kinalaman sa salvation. Hindi ito yung mabuti ka sa kapitbahay, nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay. Mabuti yun. Pero hindi yun ang way of salvation. The way of salvation is when you have faith to the one true God at ikaw ay nagsisi sa kasalanan, kahit gaano kakabait, makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, gaano man tayo kabait, makasalanan tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. So walang matuwid. Lahat ng tao nagkasala. And the wages of sin is death, but the gift of God is religion? No. The gift of God is eternal life. Through religion? No. Through our Lord Jesus Christ. Kaya dito sa programang ito, we don't introduce religion. We introduce the name that is above every name. The name of Jesus Christ. Every knee shall bow and every tongue shall confess in the name of Jesus Christ. So, yung mga tao na tinatawag ng Panginoon, minsan pinapadaan ng Panginoon sa affliction. For example, mga kapatid, kung hindi ako nagkasakit ng paulit-ulit, I tell you, hindi ako pastor ngayon. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon may karamdaman, alamin mo ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ka may sakit? Ano ba ang tinuturo sa iyo ng Panginoon? Yung aking pinapangaral ngayon, aside from ito ay galing sa Biblia, ito ay aking personal na naranasan. Dahil meron ako mga sariling plano, pangarap, wala sa listahan ng aking plano ay yung maging pastor, wala yan ni sa hinagap. Mga kapatid, hindi ko inisip, plinano na maging pastor. Kung hindi ako nagkakasakit ng paulit-ulit, hindi ako pastor ngayon. At baka hindi rin ako naglilingkod sa Panginoon ngayon. So, posible kaya, kapatid, ikaw na may sakit, tinatawag ka ng Diyos para kilalanin mo siya through personal relationship at maglingkod ka sa Kanya, not according to your religious belief, but according to the biblical principle. Mga kapatid, bago kami maging Pentecostal, may relihiyon kaming kinamulatan. At ipinaglalaban namin yon na relihiyon namin, mga kapatid. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. Personally, kung di ako nagkaroon ng karamdaman, hindi ako pastor ngayon. Nung sumunod ako sa tawag niya, hindi na nga ako bumalik sa doktor, mga kapatid. Nung sumunod ako sa Panginoon, kasi nakikipagmatigasan din ako, mga kapatid, sa aking pastor. Akala ko nagkakataon lang na paulit-ulit yung sakit. Pero nung na-realize ko na mayroong layunin ang Panginoon sa buhay ko, kung bakit ako pinahintulutan magkaroon ng mga karamdaman, nagpasya akong isurrender sa Diyos ang aking buhay. At mula nung araw na yon, mga kapatid, almost mga 27 years ago, mula nung araw na yon,
na ako'y nagpasyang ibigay sa Diyos ang aking buhay. Wala na, hindi na ako bumalik sa doktor, mga kapatid. Hanggang ngayon, ang Panginoon ang nag-ingat ng aking kalusugan. So mga kapatid, pag-isipan niyo po, kayong mga nakikinig ngayon na may karamdaman, may tinuturo ang Diyos sa inyo. May pinapangusap ang Diyos. May layunin ng Diyos. Huwag sanang ang makita niyo lang ay yung problema. Kasi kahit hindi nyo tingnan, may problema talaga pag may sakit ka. Beyond your situation, there is a golden lesson na gustong ituro ng Panginoon sa buhay. Tinatawag ka niya marahil. Pansinin mo ang Panginoon at yung mga salita ng Diyos. Kalimutan mo yung religious belief na mayroon ka kasi hindi mo naman nga nasusolve yung problema mo, the more na kinakapitan mo yung relihiyon, hindi mo naman nasusolve yung problema. Bakit hindi mo ibahin? Kumapit ka sa salita ng Diyos. Pahalagahan mo yung relationship personal sa Panginoon. Manalangin ka. Hindi yung religious way ng panalangin. Hindi yung sa uladong mga dasal. Manalangin ka ng buong puso. Kausapin mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng makipag-bargain ka sa Panginoon. Halimbawa, tinaningan ka na ng doktor. Sinabi ng doktor, 3 months ka na lang, 5 months ka na lang, 6 months ka na lang. Huwag mo sisihin ang doktor. Huwag mo sisihin ang Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Makipag-deal ka sa Panginoon. Panginoon, kung bubuhayin mo pa ako, this is my commitment. Yan ang ginawa ko sa Diyos. Nakipag-deal ako sa Panginoon. Lord, from now on, I surrender everything to you. At yun din ang katapusan ng karamdaman nung pinagpasyahan kong paglingkuran ang Panginoon. Kasi kung magmumukmuk lang tayo, halimbawa may sakit ka, tinitingnan mo yung pamilya mo, anak mo, maliliit pa, may iwanan mo. Tapos magkakaroon ka ng tampo sa Panginoon. Hindi yan, walang kabuluhan yan. So makipag-deal ka sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na gumaling, maglilingkod ako siya. Tuparin mo lang. Dahil kung kaya ng Diyos pagalingin ng sakit, kaya niya rin yan dagdagan at dublihin. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi na pagbibiro, mga kapatid. Don't mock God sa pamamagitan ng ating mga pangako na kapag pinagbigyan tayo ng Diyos, hindi naman natin tinutupad. Mga kapatid, meron akong pinag-pray. Ooperahan na lang ng doktor. Mga kapatid, dala-dala na yung perang pang-opera papuntang ospital. Nag-request ng prayer, pinag-pray ko sa sidewalk, nag-aabang ng bus, mga kapatid. At pagkatapos namin mag-pray, sabi ko, dumiretso ka sa ospital. Pagdating ng ospital, nagulat yung doktor, wala na yung kanyang bukol. Nagulat ang doktor sapagkat wala na yung ooperahin. In-examine siya, 2 ulit, o kung ilang ulit, wala na talaga yung bukol. Hindi natuloy yung operasyon. Hanggang ngayon, yung taong yun ay buhay. Ang pinakamalungkot lang, hindi man lang nakaalala sa Diyos na nagpagaling sa Kanya. Yun ang malaking problema natin. Sa Bible may ganun. May 10 nagkasakit, pinagaling ng Diyos yung 10. Pero alam nyo, ilan lang ang nakaalala sa Diyos? 2 lang. O 1 lang ang nakaalala at magpasalamat sa Panginoon. Ikaw na may karamdaman ngayon, makipag-deal ka sa Panginoon. Lord, kung hindi ako kayang pagalingin ng doktor, you are my great physician. Ikaw ang dakilang manggagamot. Makipag-deal ka sa Panginoon. At gumawa ka ng proposal sa Diyos na kapag yan ay kalugdan ng Panginoon, I tell you, He is a powerful God, unlimited God. He can perform miracle
kahit sa imposibleng sitwasyon ng ating buhay. Kaya kung yung mga affliction, karamdaman, problema, suliranin na nararanasan mo ngayon, bulay-bulayin mo kapatid. Baka may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Huwag puro reklamo. Huwag puro daing. Baka may tinuturo sa iyo ang Diyos. Baka tinatawag ka ng Panginoon upang kilalanin mo siya. Bitawan mo ang relihiyon na hindi naman nagtuturo sa iyo ng totoong aral ng Diyos. Yakapin mo ang Panginoon. Ang relasyon sa Diyos ang mahalaga. Mga kapatid, hindi relihiyon. Relasyon sa Diyos. Mga kapatid, yun ang importante. Kung hindi ka man kayang pagalingin ng relihiyon mo, bitawan mo yan. Kaya kang pagalingin ni Jesus Christ. Mga kapatid. Kasi hindi tayo maliligtas sa pagiging relihiyoso. Our salvation is in the name of Jesus Christ. So mga kapatid, ang oras natin ay medyo maiksi. And I hope na may natutunan tayo. Yung mga may karamdaman ngayon, sa halip na magreklamo tayo, kausapin natin ang Diyos. Makipag-deal tayo sa Panginoon. Makipag-usap tayo. And make a promise to God at gampanan mo. Mag-commit ka sa Panginoon na kung bibigyan ka ng Diyos ng pabor, ano ang gagawin mong ikatutuwa ng Diyos? Kung mayroon mang rason para i-extend ng Diyos ang buhay mo, kung ikaw may sakit, latagan mo ang Diyos ng rason na matutuwa siya at malulugod siya. I tell you kapatid, isang araw, kahit hindi kita kilala, magpapasalamat ka sa Diyos na narinig mo ang ganitong challenge. Amen. Sa halip na magmukmuk ka, mag-self-pity, walang may tutulong yan. Tumayo ka at kausapin mo ang Diyos, manalangin ka. At hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya si David sabi niya, mabuti sa akin na ako'y napighati upang matutunan ko ang palatuntunan ng Panginoon. May tinuturo sa iyo ang Diyos, kapatid. Ibaba mo yung pride mo. Hanapin mo ang Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Maging interesado tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dumalo tayo sa mga pagtitipon na gino-glorify ang Panginoon. Sinasamba siya sa espiritu at katotohanan. Makikita mo ang pagkilos ng ating Panginoon. To God be the glory, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Ang salita mo ay hindi nagkukulang. May mga panahon man na hindi masarap pakinggan ang katotohanan. Ngunit ito ang kailangan naming marinig sapagkat ang katotohanan lang ang tanging magpapalaya sa amin. Panginoon, dalangin po namin ang mga may taglay na karamdaman ngayon. Kausapin mo sila sa kanilang puso. At i-reveal mo sa kanila ang layunin mo na dapat nilang matutunan. Ang aral na gusto mong ibahagi at ituro sa kanila. Kung bakit nangyayari ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa kanilang buhay. Na sa halip na puro negative ang makita, ay mayroong kaming positibong pananaw. Makita namin ang good side, positive side of suffering and affliction sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban at magpakumbaba at isuko sa iyo ang aming mga sariling kalooban. Madalas ang hadlang para hindi matupad ang kalooban mo sa buhay namin ay ang sarili mismo naming kalooban ang hadlang. Help us, Lord, to surrender our will to your will. In the name of Jesus Christ. I pray, God, for healing sa mga may taglay na karamdaman ngayon. Nawa ay matutunan nila ang layunin mo sa kanilang buhay kung bakit nila nararanasan ang mga ganitong mga bagay. Kagaya ng naranasan ng iyong lingkod, na dati ayoko ng ganitong mga bagay, ngunit pinahintulutan mo akong magkasakit at doon ko na-realize
na kailangan kong isurrender sa iyo ang aking sariling kalooban at ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay. Nawa ganun din ang maranasan ng aming mga kababayan na may mga suliranin, kapighatian na nararanasan, na sa halip na magreklamo lang ng magreklamo, ay makita nila ang positibong bagay sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay, at kung nais nyo pong mag-send ng prayer request, testimonies, kung paano naging blessing sa inyo yung mga salita ng Diyos na ating ipinaglingkod, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At muli, salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. At bukas, araw ng Sabado, ang ating pagsamba diyan sa Magsaysay UPC Congregation ay alas 6:30 ng umaga. At dito sa Iquirino Congregation ay alas 8 ng umaga. Sabado po yan, mga kapatid. At ang araw ng Linggo, diyan sa Santa Remedios UPC Congregation, alas 7 ng umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Praise the Lord! Pakishare lang, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga upang marami po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Thank you for sharing. God bless po. Pagpalain ng Diyos ang buong araw natin ngayong araw ng Biyernes. God bless. Thank you for watching and thank you for listening.